Greetings mga kababayan. Harinawa sa mga oras neto, saan man kayo naroroon, kayo nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Ruel Yuwang ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program inyong lingkod in collaboration with the Executive Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic po ngayon ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Tuna Regala. Das E40, yung po ang kanyang username. Ito again may kinalaman sa mana, no? Hindi na po tayo talaga na natin maiwasan na ang dami po talaga nagtatanong tungkol po sa mana. Sabi niya, good evening po attorney, tatanong ko lang po sana. Kung halimbawa po na namatay, na mayapa na po ang tatay ko, meron pong naiwang lupa at naibenta na dapat po ba hatian ang anak at magulang sa nagpinagbentahan ng lupa. Okay. Ay marami na tayong sagot po dito. The answer po is yes. Kasi po, ang anak po, no, ay tulad ng asawa, surviving spouse, sila po ay mga compulsory heirs ng namayapa na. So hindi po sila maaring pagkaitan ng kanyang legitimate o mana or inheritance po kasi protektado po ng batas ang mga legitimate o mana po ng mga compulsory heirs. Okay? Ngayon, ang proseso kasi niyan, okay? Pag namayapa na, actually in your case, namayapa na ang inyong tatay ninyo, ang lahat po ng kanilang mga ari-arian na ipundar, no? Ay yan po subject to liquidation po yan. So ang kalahati po niyan, mapupunta po sa surviving spouse o sa inyong mama ninyo bilang conjugal share po niya yon. Kanya lang po yon. Wala kayong pakialam doon. Kanya lang yon. Yung natirang kalahati naman, ito ngayon yung legitimate na paghati-hatian kung ikaw na nag-iisang anak, equal sharing naman kayo ng inyong mama. Okay? Kaya kung may mag-decide na ibenta, okay, yung property, okay, hati kayo doon sa pinagbentahan. Kung halimbawa, pati yung kanyang ibibenta niyo, yung kanyang share na one half, that's fine. Mapupunta sa kanya yung kalahati muna doon bilang share. Yung natirang kalahati, yun ay pag equally divided din kayo, no? O pro rata sharing because yun ay ang inyong tinatawag na legitimate o inheritance o mana ninyo at ito hindi pwedeng ipagkait sa mga compulsory heirs. Okay? So, tandaan po natin, no? Obligasyon po ng surviving spouse, no? Pag nawala po ang inyong partner, no? You have within 1 year na magkaroon po ng settlement of estate, no? Upang sa ganun po ay magkaroon kayo ng extrajudicial settlement of estate para dito po mabayaran po ninyo yung mga kaakibat ng mga estate tax at saka documentary stamp tax. At during this time po, no, ay anuman pong disposition ninyo, ibenta ninyo yan, no, nang wala pa, hindi pa po nagdumaan sa settlement of estate, ang naging bintahan po ninyo, may tuturing po yan ay null and void, wala pong saysay po yan. So yan po ang ating tatandaan. So, para maiwasan yung multa, maiwasan yung mga unintended consequences, no? Ay kailangan po ay sundin natin ang batas, no? At wala po tayong magiging problema. So, in this particular case, no? Ang sagot natin, si Tuna Regala, yes, you're entitled sa pinagbintahan ng mga mana. You cannot be deprived of that share because you are protected by law. Okay? Ganon din ang surviving spouse. So I hope nasagot natin ang katanungan sa atin ni Tuna Regala sa episode na ito. Maraming salamat at of course, bago tayo magpatuloy, no, I would like to take use of this opportunity na pasalamatan po ang ating mga followers po dito sa Facebook, mga subscribers and sharers and likers po natin sa YouTube, no? Because of your support ay nagkakaroon po tayo ng motivation, inspiration para ipagpatuloy pa natin ang ating advokasya at ma-reach out po natin ang ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your family members, or they could be your neighbors or just acquaintances upang sila din po ay mayroong mapupulot, no, sa ating mga pinag-usapan. At sabi nga natin lagi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. Sa mga viewers naman po na hindi pa subscribers, followers, if you find our videos interesting and informative, siguro naman po hindi din po pagmalabis kung ako po hihirit po sa inyo. Isang click lang po ng subscribe, share, and likes and follow so that with your help, no, your gesture po ninyong yan, ay ma-reach out, ma-notice po tayo ng algorithm ng YouTube at saka Facebook.
and mas marami pa po tayong mga followers o mga viewers na ma-reach out po natin upang sila din ay makinabang, may mapulot sa ating pinag-usapan. Sabi nga natin lagi, di ba, sa mantra natin, lamang na ang may alam sa batas. Hanggang dito na lang muna tayo, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.